Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Nakita natin ng Los Angeles Lakers na mawalis ngayong playoffs ng reigning NBA champions OKC Thunder. Injured nga si Luka Doncic sa buong playoffs, subalit obvious naman na may mga pagkukulang nga sa kanilang lineup. Tulad ng wing defenders sa may tira sa labas, guards sa may depensa, at center na masipag makipag-agawan sa mga rebounds at magaling sumalo ng bola. Kaya naman ngayong off-season ng Lakers General Manager and President of Basketball Operations Rob Pelinka ay sabay na bubuo ng roster kasama si Luka Doncic. Bubuo nga sila ng roster para sa 2026-2027 NBA season na nakapalibot para sa Slovenian superstar. Ibig sabihin ay roster na babagay kay Luka ang gagawin nila. Kaya naman ngayon nga ay free agent si LeBron, Austin Reeves, Rui Hachimura, Luke Kennard at iba pa, at may player option din si DeAndre Ayton, kaya naman posibleng mabago nga talagang itsura ng Lakers roster. Sa ngayon nga ay kung sino man ang manatili sa lineup na ito ng Lakers at kung sino man ang madadagdag, lahat nga ay ito may approval mga kaibigan ni Luka Doncic. Ang gagawin nga nila dito ay titingnan nila ang mga possible trade targets at possible free agents. Pipili sila ng 5 wing player o defensive guards at susubukan nila itong makumbinse from best to worst option, at kung sino man ang mga pumayag ay pagpipilian na lamang nila ito. So asahan nga mga kaibigan na magkakaroon ng malaking pagbabago sa lineup ng Lakers at bubuo sila ng roster na mas babagay na sa style of play ni Luka Doncic. Tulad lamang ng ginawa ng Dallas Mavericks noon nang kunin nila sila Daniel Gafford, Derek Lively II, PJ Washington at iba pa. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Jalen Duren naman mga kaibigan ay may tsansa ngayong off-season na pumirma ng 30% ng salary cap ng Detroit Pistons, at yan nga ay 5 years $287 million contract. Ito nga ay kung magiging parte siya ng All-NBA team, which is very possible dahil sa average niya noong regular season na 19.5 points and 10.5 rebounds per game on 66% shooting sa field, at naglalaro nga siya para sa team na hawak ang best record sa Eastern Conference. Kung hindi siya magiging parte ng All-NBA team, 5 years $239 million nga ang pinakamalaking kontrata na pwede niyang pirmahan. Almost 50 million less nga yan mga kaibigan. At oo mga kaibigan, hindi parte ang performance sa playoffs sa criteria sa pagpili ng All-NBA team members. Kaya naman kahit na nagkakalat si Duren ngayong playoffs at nag-average lamang ng 10 points and 9 rebounds per game, hindi nga nito apektado ang kanyang kaso para sa All-NBA team. Subalit ito nga nakakalito para sa Pistons. Obviously, hindi nga siya deserving ng sahod na ito kung pagbabasehan natin ang performance sa pinapakita niya ngayong playoffs. Ganun pa man ay 22 years old pa lang nga si Duren at pwede pa siyang mag-improve at magamit ang experience na ito sa mga susunod na taon. Kaya naman kung ikaw nga ang Pistons, bibigyan mo ba siya ng max contract o i-undervalue mo ito kahit andun ang posibilidad na mainis siya at humingi ng trade?